Negosyo, sektor ng edukasyon at agrikultura ang naapektuhan ng matinding init ng panahon. Bukod dyan, nagdulot din ito ng hailstorm. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Nakakapasong init, pero umuulan ng yelo? Sinlaki ng Holen ang nagpagsakang yelo sa barangay Munamon Sur sa Mountain Province kahapon. Ganyan din kalaki ang yelong bumuhos sa Sulana, Cagayan. Grabe ang yelo! Oh my God! Ang lalaki! Noong nakaraang linggo, umulan din ng yelo sa Tiplex sa Tarlac. Napasilo nga ang mga motorista. Umuulan po talaga ng yelo. Hindi po kaya ng sasakyan, baka ano po mangyari. Hailstorm ang tawag dyan. Nagsisimulang magkaroon ng hail o yelo kapag dinala ng mainit at malakas na hangin ng ulan pataas ng freezing line. Sa taas ng freezing line ng thunderstorm, doon nabubuong yelo ang umakyat na ulan. Kapag masyado na itong mabigat, bumabagsak mula sa ulap ang yelo o hail. Resulta rin ng mainit na panahon ng hailstorm. Ibang klase pa naman ang init. Kahapon nga, pumalo sa 53 degrees Celsius ang heat index o damang init sa iba Zambales. Extreme danger level yan na ang ibig sabihin malaki ang tsansang merong ma-heat stroke kaya dapat magdoble ingat. Ngayong araw, wala namang nasa extreme danger pero 33 lugar sa bansa ang nasa danger level. Naglalaro ang heat index niyan sa 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius. Pinakamataas sa Dagupan City sa Pangasinan. Sa sobrang init, damang-dama ito hanggang sa bulsa ng mga nagtatrabaho. Gaya na lang ng tenderong si Renelo Santos. Nakapwesto siya malapit sa eskwelahan na napapadalas ang face-to-face class suspension. Malaki pong impact sa negosyo Napakalaki. Yung pong kita ninyo, walang bumibili. Walang bumibiling sinong bibili sa'yo kung wala namang mga estudyante. At dahil walang estudyante, matumal din ang mga pasahero ng tricycle. Malaki talaga yung apekto para sa amin kasi imbes nakikita kami, dahil nung nakaraang linggo rin, panayan suspension ng klase, wala kaming masyadong may papadala sa aming pamilya. Ang masakla pa, walang takas sa init kahit nasa bahay. Apektado pa rin ang pag-aaral ng mga estudyante kahit pa naka-via online class o module. Gagaya dun sa bahay, dun yung may internet tapos sobrang init, hindi ka makapag-focus kasi minsan nahihilo ka ganun. Bukod sa edukasyon, apektado rin ng matinding init ang sektor ng agrikultura. Para tugunan yan, nangako si Pangulong Bongbong Marcos sa patuloy na pamamahagi ng ayuda sa mga magsasaka. Bibili rin daw ng mga farm equipment para mapadali ang pagtatrabaho ng mga magsasakang madalas na kabilad sa araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.